Sinong nagsabi na lagi magkaaway ang mga aso't pusa? Tingnan niyo ang asong ito, pinadede pa ang 5 ulilang puting na parang sarili niyang mga anak. Ayon sa amo nila, ang aso rin mismo ang nagpapatulog sa mga kuting kapag bedtime na. Hindi naman nagustuhan ng isang elepante sa India ang pagbe-baby sa kanya ng mga tao sa ginanap na Hindu festival doon. Bigla na lang itong nag-amok, kaya ang mga dumalo sa okasyon hindi malaman kung saan magtatago. 12 taong nasugatan bago tuluyang nakontrol ang nagwalang elepante. Ito naman ang eksena sa Montreal, Canada. Bigla na lang umakyat sa bubong ng taxi ang lalaking ito at pinagsisipa ang sasakyan. Para makatakas, binirit ng taxi driver ang gas at kumaripas. Yun nga lang, nasa pool niya ang isang usisero. Oras ng rondahin natin ang mga balita. Metro Action ngayon na. Ito naman ang malulupit na eksena sa Metro Action ngayon. Aktual na pagtangay ng 3 kawatan sa isang kotse sa Maynila sa pole ng CCTV camera. Mga karnaper, sinamantala ang ulan at dilim sa lugar. OFW na biyaheng Singapore sana kanina sa ospital ang diretsyo matapos saksakin sa padespedida sa kanya kagabi. Nang gulo sa happy-happy, anak daw ng tanod na tigasin. Higit 30 timbangan sa Arayat Market, kumpiskado dahil walang selyo. Mga tindera, kanya-kanyang alibay. Mga lokal na supplier ng baboy nagpantang, di magbebenta ng baboy sa palengke sa loob ng 5 araw kung di mariresolba ang pork smuggling sa bansa. At Bimig Llamados, lamado na nga matapos tambakan ng talk and text tropang texters sa Game 5 ng PBA Finals. Hindi nakaligtas sa mga kawatan ng sasakyan ng isang propesor na nakapark sa mismong tapat ng kanyang bahay sa Sampaloc, Maynila. Pero ang buong krimen, kitang-kita sa CCTV camera. Edison Reyes, ikwento. Sa video na ito, nakuha noong madaling araw ng Abril 26, kitang-kita ang pagparada ng isang kotse sa unahan ng Maruna Toyota Vios sa Sampaloc, Maynila. Makaraan ng 1 minuto, isang lalaki ang bumaba sa kotse at nagmamasid sa lugar. Sunod namang bumaba ang isa pang lalaki, saka sabay na lumapit at kinalikot ang nakaparadang Vios. Tuwing may dumadang sasakyan, mapapansing humihinto ang mga kawatan. Makalipas ang 13 minuto, nabuksan ng mga sospek ang kotse nang hindi man lang tumunog ang security alarm. Maya-maya pa, tuluyan na nilang tinangay ang sasakyan. Dito mismo sa lugar na ito nakaparada ang sasakyan ng biktima at sa loob nga ng halos 30 minuto, mabilis natangay ng mga sospek ang kanyang sasakyan. Pag-aari ni Selwyn Cruz na nagtuturo sa Lasal at FEU ang nakarnap na Vios. As usual, tulog mga tao, so wala masyadong taong naglalakad, so mas malakas yung loob ng mga carnappers. Inireklamo din ng biktima ang mga tanod na dapat nagpapatrolya sa barangay. Kung kailan dapat nagbabantay sila during the carnap situation, hindi nila nakuha na gawang bantayan yung kotse. I do not trust in the system anymore. It's more so with the police system. Nang puntahan ng news team ang barangay, sarado ito. Wala rin daw sa bahay si chairman. Edison Reyes, News 5. Samantala, galit na galit naman ang magkapatid sa Barangay 20, Caloocan City. Hindi man lang daw kasi umawat ang mga tanod ng harapang pagsasaksaki ng isang sospek ang kanilang kaibigan. Narito ang report. Bakas pa ang mga dumanak na dugo sa damit ng magkapatid na Ryan at RJ Pinili. Pinagbabato raw sila habang nag-iinuman para sa despedida ng isang kumparing pabalik na sana ng Singapore. Nang sitahin nila ang grupong nambato, nasaksak pa ang paalis na OFW na si Bernie Rufino. Ang dami namin, ilan na kami. At saka, mangyayari pa yung gulong yun, yung hindi kayo pumunta rito. Ang inaano natin, kalugar niyo yun, kaya niyo siyang awatin. Saka kaya lang po yung bahay niya. Ang masaklap pa, nakita pa raw ng mga tanod ng Barangay 20 nang saksakin ng kanilang kumpare, pero wala man lang daw umawat. Ginawa ng tanod, wala, nasyak lang. Hindi nila inawat na yung kumpare ko na sinasaksak na nandun na.
Lalo pang nagalit ang mga biktima ng malamang anak pala ng isa sa mga tanod ang sumaksak sa kaibigan nila. Sinubukang puntahan ng mga pulis ang bahay ng sospek na nakilalang si Jefferson Totong Alejandro, 20 anyos. Pero wala na ito sa bahay nila. Reklamo naman ng magkakapatid na ito, imbes na ang sospek ang dinampot, Pinagpipilitan nilang kipag-agawan daw ako ng batuta sa tanod. bukod sa sospek, magsasampa rin ng demanda ang magkakapatid laban sa mga tanod. Susunod, mahigit 30 timbangan na may halong daya kumpiskado sa Arayat Market sa Cubao. Bimeg Llamados ng PBA, isang panalo na lang para sa kampyonato ng naturang liga. Talk and text tropang texters, pakabawi pa kaya?